Isang diver ang nawalan ng memorya matapos lumubog ang bangka nila sa Anilao, Batangas. Pero may isang pusit na paulit-ulit na lumalapit sa kanya sa tuwing siya'y sumisisid. Hanggang sa isang araw, ibinalik nito ang isang alaala na matagal na niyang gustong kalimutan. Ito ang kwento ni Maya at ng pusit sa lumubog na bangka. Si Maya ay isang marine photographer na nakabase sa Anilao. Para sa kanya, ang dagat ay hindi lang trabaho, ito ang kanyang buhay. At ang buhay na yon, kasama niya palagi ang best friend niyang si Jonah, isang marine biologist. Sila ang dynamic duo ng karagatan. Magkasama silang nag-aaral ng marine life, nagdodokumento ng ganda ng ilalim ng dagat, at nangangarap na protektahan ito para sa mga susunod na henerasyon. Para silang magkapatid, hindi mapaghiwalay. Pero isang araw, isang trahedya ang sumubok sa kanilang pagkakaibigan. Habang nasa gitna sila ng dagat para sa isang research dive, biglang bumuhos ang malakas na ulan at lumakas ang hangin. Isang dambuhalang alon ang humampas sa kanilang bangka. Mabilis ang mga pangyayari. Sa isang iglap, tumaob ang sinasakyan nila. Nagkahawak pa sila ng kamay ni Jonah sa ilalim ng tubig. Pero sa lakas ng alon, nagkahiwalay sila. Ang huling natatandaan ni Maya ay ang malamig na yakap ng karagatan bago siya mawalan ng malay. Nang magising si Maya, nasa ospital na siya. Buhay siya pero may isang malaking piraso ng kanyang pagkatao ang nawala, ang kanyang mga alaala. Amnesia. Hindi niya matandaan ang aksidente, ang mga huling sandali sa bangka, at ang pinakamasakit sa lahat, hindi niya matandaan na wala na si Jonah. Para sa pamilya niya, baka mas mabuti na rin na yon para hindi niya maramdaman ang bigat at sakit ng pagkawala ng kanyang best friend. Sinubukan ni Maya na bumalik sa normal niyang buhay. Pero paano ka babalik sa normal kung hindi mo alam kung ano ang normal para sa'yo? Sa tuwing tinitingnan niya ang mga litrato niya kasama si Jonah, nararamdaman niyang may kulang, may isang butas sa puso niya na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Ang dagat na dati niyang paraiso, ngayon ay parang isang malaking blangkong espasyo. Para matulungan siyang makarecover, inirekomenda ng doktor niya ang dive therapy. Bumalik sa lugar kung saan siya pinakamasaya sa pag-asang may maalala siya. Sa una, takot si Maya. Ang dagat na dati niyang kanlungan ay parang naging isang halimaw na nagbabanta sa kanya. Pero sa tulong ng kanyang dive instructor, dahan-dahan siyang sumisid muli. At doon, sa katahimikan ng ilalim ng dagat, may isang nilalang na laging nagpapakita sa kanya. Isang pusit. Hindi ito ordinaryong pusit. Tila ba may kakaiba itong koneksyon sa kanya. Sa bawat dive niya, nandoon ang pusit. Lumalangoy paikot sa kanya, minsan ay marahan pang dumadampi ang mga galamay nito sa kamay niya, na para bang may gusto itong sabihin. Tinawag niya itong Buddy. Si Buddy ang naging kasama niya sa kanyang mga pag-iisa sa ilalim ng dagat. Ang presensya nito ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan, isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang araw, habang sinusundan niya si Buddy sa isang coral garden na hindi niya pa napupuntahan, may napansin siyang kumikinang sa ilalim ng mga koral, isang bagay na pamilyar. Lumapit siya at sa tulong ni Buddy na tila itinuturo ang lugar, nakita niya ito. Isang underwater camera, ang kamera niya na nakabaon sa buhangin at natatakpan na ng mga halaman sa dagat. Dinala niya ito paakyat sa bangka, nanginginig ang mga kamay. Umaasa siyang gumagana pa ito. Nang buksan niya ang kamera sa kanyang laptop, bumungad sa kanya ang mga video. Mga video nila ni Jonah, mga tawanan, mga biruan, mga seryosong diskusyon tungkol sa mga isda at corals. At nandoon din ang mga huling sandali bago ang trahedya. Nakita niya ang sarili niya at si Jonah na masayang nag-uusap sa bangka. May pinapakain silang isang maliit na pusit. Ang pusit na iyon ay si Buddy at pagkatapos ang huling video, ang kaguluhan, ang pagtaob ng bangka, ang paglubog nila sa tubig. Nakita niya sa footage kung paano siya itinulak ni Jonah paakyat. Mabuhay ka, Maya, mabuhay ka para sa pangarap natin. Iyon ang mga huling salitang narinig niya mula sa kanyang best friend bago ito tuluyang nilamon ng kadiliman ng dagat. Iniligtas siya ni Jonah. Isinakripisyo ni Jonah ang sarili niya para sa kanya. Biglang bumalik ang lahat. Ang tawa, ang sakit, ang takot, ang pagkawala.
bumuhos ang mga luhang matagal na niyang pinigilan. Ang amnesia na nagsilbing pader para protektahan siya sa sakit ay gumuho na. Ngayon, ramdam na ramdam niya ang lahat. Ang bigat ng katotohanan na wala na si Jonah dahil sa pagliligtas sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nagkulong si Maya. Ayaw niyang makita ang dagat, ayaw niyang maalala ang lahat. Ang alaala na bumalik ay parang isang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Pero isang gabi, habang tinitingnan niya ang mga lumang litrato nila ni Jonah, narinig niya ulit ang boses ng kaibigan sa kanyang isipan. Mabuhay ka para sa pangarap natin. Ang kanilang pangarap, ang kanilang advocacy, ang protektahan ng karagatan. Napagtanto ni Maya na ang pagtalikod sa dagat ay pagtalikod na rin sa alaala ni Jonah. Ang pagkalunod sa sakit ay hindi ang paraan para bigyang pugay ang sakripisyo ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, bumalik si Maya sa dagat. Sumisid siya, hindi na para takasan ang alaala, kundi para yakapin ito. At doon, naghihintay sa kanya si Buddy, ang pusit na naging tulay pabalik sa kanyang nakaraan. Lumapit siya dito at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng totoo. Pinili ni Maya na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Ginamit niya ang kanyang mga litrato at video para itaas ang kamalayan tungkol sa ocean conservation. Ibinahagi niya ang kwento ni Jonah, ang kwento ng kanilang pangarap. Ang sakit ay nandoon pa rin pero hindi na ito isang lason. Naging gasolina ito para mas pagbutihin pa niya ang kanyang misyon, ang alaala. Kahit gaano kasakit ang naging susi sa kanyang paghilom. Dahil sa pag-alala, natagpuan niya muli ang kanyang layunin. Natagpuan niya muli ang kanyang sarili. Ang kwento ni Maya ay nagpapaalala sa atin na minsan, ang mga alaalang pinipilit nating kalimutan ang siya palang may hawak ng susi sa ating pagbangon. Ang sakit ay bahagi ng paghilom at ang pag-alala ay isang paraan ng pagbibigay pugay sa mga taong naging bahagi ng ating buhay. Kung ikaw ang papipiliin, kung may isang masakit na alaala na nabura sa isip mo, gugustuhin mo pa bang ibalik ito? I-share mo naman ang sagot mo sa comments. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli.